Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Yung tungkol sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na nung panahon ni Duterte wala namang nangyari tungkol diyan sa kaso ni Atong Ang, yang missing sa Bungeros. Pinaglaruan lang daw yan. Pag-usapan natin yan. Tungkol muna dito sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa isang talakayan, actually, sabi niya, grabe ang sakripisyo nila mula nang magi siyang DOJ secretary noon. Pag upo niya daw, kaagad-agad inaksyonan niya yung kaso ng mga missing sa Bungeros. Kasi nung panahon ni Duterte, wala naman daw nangyari dyan eh. Nilaro-laro lang daw yan. Pati si Bato de la Rosa, nilaro lang daw yan sa Senado. Imagine, itong warrant of arrest Oh. kay Atong Ang, Oh. 43 months. New tinrabaho. Trabaho. 43 months Ito, yan. hindi naman. Wala nang nandun ka pa sa DOJ, Wala no? sa Upo DOJ ka pa lang, yun. tinitira mo na yan, di ba? Pagka-upo ko sa BBM administration, that's the first day, sinimulan natin yan, ang hirap kaya ng pinagdaanan At namin. ito, dyan. Ombudsman, At hindi at dahil saka- sa kasama ka namin dito, Oh. Yung kasong yan, walang halos gustong gumalaw. walang Kasi hindi natatakot at gumagalaw. andap. Hindi lang yun. Hindi, tsaka ginawa nilang laro-laro lang sa Senate. Hindi lang, Bato eh. hindi lang yun. Oh. Yung kaso na yan, nagkaroon na ng ano yan eh. Umikot na yan eh. Sa totoo lang, cold case na nga ito. Hindi, Di ba? Cold case siya. Cold case na nga ito. Oo. Nung nangyari yan sa Senate na ano sila, nagkaroon ng impormasyon na hindi kompleto yung report. At yung mga yun sinapatidongan, nakulong pa yan eh. Oo. At ito lang. Diyan nagsimula yan. Kaya ako, ang talagang pasasalamat ko dyan, si General Eli Cruz. Oh. Diba CIDG nung nakuha yung ebidensya, sila pati doon. Magaling din yan. Tsaka mabait Hindi, din kaya yan nga eh. si Asek Eli. Nung pumasok si Eli, doon nagkaroon ng continuity yung kaso. Kasi wala na yan. Wala na. Tapos kasi, nag-away na sila pati dongan, hindi na siya, parang gusto na siyang Bitawan. bitawan. Oo, gusto siyang Alam mo na anuhin. yun. Alam mo na yun. Gusto lang gilitin. Gusto nung medyo mag-relax ka ng permanente. Oo. Yun lang. Permanent Kaya retirement. umabot sa akin yan eh. Kaya umabot sa akin yan eh. Pero Ang hirap kaya na in fact, yung mga pinagdaanan namin. nakakausap Oo, nga na. taon ang pinagdaanan Mga nito. 43 months. Oo. Totoo ba yan? Sa tingin ko, mga kabunyog, mga kababayan, totoo yan. Si Bato de la Rosa, siya ang Senate Committee chairman ng Committee on Public Order. Kaya yung mga issue na yan tungkol yan sa mga missing sa Bungeros, talagang sa ilalim niya yan. Public order. Nagpatawag din si Bato ng investigasyon yan. Siyempre, nandun din sila Ruben Padilla, pumapil na naman, nagpa-ipal. Pero wala namang nangyari. Napahiya pa nga si Bato dyan sa hearing na yan, kung natatandaan nyo. Yung investigation ng Senado tungkol dyan sa mga missing sa Bungeros, sa halip na matulungan yung mga biktima na mabigyan ng hustisya, parang mayabang pa dyan mayabang pa dyan sila Atong Ang, mayabang pa dyan sila Gretchen Barreto, parang wala silang nakikitang pananagutan. Sa pagdinig na yon, pinaglaruan pa nila si Bato. Ay, di ba sinabi pa nga ni Gretchen Barreto doon, yung relo ni Bato na mamahalin, kung saan galing. Parang sinabi niya na, wala kang moral ascendancy, wala kang moral ascendancy na mag-raise ng issue na ito dahil parang ikaw, kumuha ka rin ng tumanggap ka rin ng pera galing sa mga kasugalan, isabong, weteng, hindi naman direktang ganun ang sinabi ni Gretchen, pero ganun yung pinupoint niya na yung mamahaling relos ni Bato, saan ba galing yun? Wala na. Pagkatapos nun, natahimik na si Bato. Kaya kahit yung Blue Ribbon ay yung committee ni Bato, yung Senate Committee on Public Order, wala na. Kaya natapos yung administrasyon ni Duterte, wala namang nangyari dyan. Kaya wala namang ang isa pa kasi, kahit naman si Duterte, tagahanga ni Atong.
tagahanga ni Atong, bilib na bilib si Duterte kay Atong. Kinuha pa ngang adviser tungkol sa mga pasugalan eh. Genius daw si Atong Ang sa mga pagsugal eh. Sa gambling industry, yun tinawag nilang gambling industry yan. Lalo na nung panahon ng COVID, matindi yung noon, isabong noon. Ilan ba yung kinikita ni Atong Ang noon? 2 billion ba? 2 billion bawat buwan? O bawat buwan yata yun eh. Ang tindi nun. Kaya, naman talaga, kumbaga nung panahon ni Duterte na mayagpag yan si Atong Ang. Diyan talagang kasi panahon ni Duterte, bilib na bilib siya kay Atong, gusto pa ngang gawing consultant sa PCSO. At saka yung isabong niya, lalo nung panahon ng COVID yan, lumakas ng todo yan. Yung mga online sabong na yan. Kaya nung nangyari na yung mga missing sabungeros, walang nangyari sa investigasyon ng Senado. Kaya yun yung sinasabi yung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na nilaro-laro lang yan ni Bato. Nilaro-laro lang yung mga investigasyon ng Senado. Wala namang nangyari doon. Kaya pag upo ng administrasyon ni PBBM ayon kay Boying Rimulya, nang minana nila yung issue na yan ng missing sabungeros, talagang tinutukan nila yan. Umabot daw ng 43 months? 43 months. Kaya sabi ni Ombudsman Boying, yung kanilang ngayon na nakasuhan na-aresto na yung mga akusado, 80 na yata ang naaresto dyan eh. Si Atong Ang na lang ang hindi. Sabi ni Ombudsman Boying, malaking nila yan. Kumbaga, pinaghirapan nila talaga yan. Totoo naman. Kaya nga makikita nyo dyan eh, yung mga pinagmamalaki nila Duterte na ayaw nila ng mga kriminalidad, ayaw nila ng mga illegal. Pero naglaganap yan mga illegal na yan, panahon ni Duterte. Yung mga pagsugal na yan, kahit nga pogo, panahon ni Duterte. Mga isabong na yan. Kaya nga umabot na rin sa punto na kahit yung pagpatay ng mga sabungeros, parang ang dali na lang eh. Dahil, parang si Duterte, ang administrasyon ni Duterte, naman sa mga pagpatay, parang normal na lang pagpatay ng tao, pumatay ng tao. At saka, parang protektado sila. At yung mga pulis din, kaya nga marami diyang akusado, mga pulis eh. Kasi yung mga pulis mismo ang mga ginamit ng diyan pagkuha ng mga pagdukot ng mga sabungero, pati pag-torture sa kanila, pagpatay sa kanila, pati pag-dispose sa kanila. Mga pulis. Kaya talaga yan. Totoo naman yung sinasabi ni Ombudsman Boying. Pinaghirapan niya rin talaga yan nung magi siyang Secretary of Justice. Kaya nga nung bandang huli, nung wala nang nangyayari, sabi, ano bang nangyari doon? Umalis na sa Justice Department si Ombudsman Boying. Parang walang nangyari, wala pang nakakasuhan, wala pang naaaresto. Pero salamat at sa bandang huli, nasampahan ng mga kaso at naaresto. Yan. So nabigyan na rin ng hustisya. Ang na ngayon, ang susunod ng dapat maaresto na si Atong Ang at magsisimula na ang trial niya. At sana sa mapanagot talaga yung mga may kagagawa ng krimen na yan. Karumal-dumal yung krimen na yan eh. Parang yung pagpatay ng mga tao, parang katulad na lang ng pagpatay ng manok. Kaya grabe. Yung kulturang na-create ng sugal at yung kulturang na-create ng mga patayan, pagpatay. Parang wala nang halaga ang buhay ng tao. Parang manok na nga lang. Kaya tama lang talagang mabigyan ng hustisya yung mga missing sabungeros na yan. At tama rin yung sinasabi ni Ombudsman Boying. Panahon ni Duterte, wala. Na lang yan. Kumbaga, nilaro-laro na nga yan lang talaga nila Bato. Sila Boying talaga ang nag-asikaso niyan na mabigyan ng hustisya yung mga
biktima ng mga missing sa Bungeros. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.